alam mo, magkakaroon lang talaga ng resulta yan kapag ang mamamayan mismo ang nagpakita ng interest sa pag-sustain yan. Alam mo, yung mga rally natin noon laban sa PDAP at sa DAP, ang epekto noon ay naging dineclare na unconstitutional ang PDAP at DAP. At napilitan ang House na gumawa ng ibang klaseng sistema para tuloy-tuloy na makakuha ng pong barrel. Pero at least, yung PDAP at DAP, na-declare nating unconstitutional. At nagresulta yan, ganitong klaseng sistema ngayon na kahit pa paano, basta maging transparent lang ang budget, kitang-kita natin kung ano yung mga proyektong may anomalya, ano yung suspicious looking. Unlike before, nung PDAP pa yan, puro lump sum yan. At talagang wala kang makikitang anumang detalye sa proyekto. Pero kasing habol po ng ating mga kababayan, maibalik yung pera. Number 2, makulong yung mga nakinabang. Yung nakulong talaga si Miss Napoles, yung iba ho, nakapwesto. Tinatanong po yung mga plunderer, plunderer po sila. Kahit pa, alam mo, kailangan may gawin tayo. Kasi kung wala tayong gagawin, mas lalo na magiging moro-moro lang. Itong sinasabing anti-corruption effort sa Kongreso, pati ng Malacanang. Kaya para sa akin, ang importante dito ang mamamayan ang magpakitang gilas. Hindi mahalaga masyado na si Bongbong ang galit. Ang importante ang mamamayan ang galit at dapat maramdaman yan ng mga politiko natin at mga nag-iimbestiga. Sana po at hindi makalimot po yung ating mga kababayan. Sir Teddy, kayo ba ay satisfied sa nangyayari ngayon? Nag-resign si Ginoong Bunoan, pinalitan ho agad ni Ginoong Dizon. Kayo ba'y okay ho kay Ginoong Dizon na siya po yung papalit na parang DPWH czar? Well, tingin ko it's a big step. It's a good step yung pagre-resign ni Bunoan. Kasi talagang kung hindi siya mananagot, sino pa mananagot? Pero hindi tayo dapat magkasya doon. Kasi kahit naka-resign si Bunoan, nag-resign na si Bunoan, ang may sangkot dyan yung mga undersecretary, assistant secretary, itong mga district engineers, lalo na yung mga congressman at senador na siyang naglagay ng mga insertions sa 2025 at 2024 budget. At kung babalikan pa natin, alam mo, marami sa mga projects yan, noon pang naaprubahan yan at ganyan ng kalakaran, noon pang nakaraang administrasyon. So ako, nag-agree ako that any investigation dapat malawak. At talagang uungkatin yung sistematikong paraan ng pandarambong na nangyayari. Hindi pwede yung paisa-isa, dalawang kontraktor lang, yung meron lang sasampulan. It's about time na yung buong sistema na yung baguhin dyan. Pero satisfied ba kayo sa administration ito? Kasi nangyari itong gantong karumal-dumal na pagnanakaw ay sa administrasyon ni Marcos. Oo naman, hindi tayo satisfied at sinisingil natin ang administrasyong Marcos dyan. Dahil nga sabihin na natin na panahon pa ni Duterte, ganyan na ang kalakaran. Nung pumalit siya, bakit hindi nila binago? Alam mo, hindi naman lingid sa kaalaman ni Secretary Bunoan at ni President Marcos yung mga budget insertions na yan. So kung simulat sa pool ay nanindigan na sila na walang ganyan, na hindi dapat ang mga congressman at district engineers nagsasabuatan para sa mga ghost projects. First year pa lang ng Marcos administration, dapat tinigil na yan. The fact that umabot pa sa ganito, ibig sabihin may tolerance at may pagpapabaya talaga.